Hi everyone, thank you for joining me here again at the Unbroken Faith in a Broken World. At mga kapatid, kung meron po kayong na-miss na section ng talk na to, I want you to tell me, PM me, I'll give you the YouTube link for this series. And if you miss my Purpose Driven Life talks, I will also give you the link if you want to go back to those presentations. Today, we're going to talk about a faith that handles delays patiently. Mga kapatid, di po ba? May mga taong pasensyoso. Ang tanong lang dito, yung bang pagiging pasensyoso nila kagustuhan ba ng Diyos yun? Yung bang pagiging pasensyoso nila ay motivated by their faith, mga kapatid? So today, I will teach you, I will unveil, I will let you know or unveil how to handle delays patiently. One of the most important lessons you can learn in life is how to wait patiently, especially during a season when you're experiencing constant delays, mga kapatid. Ito yung ayaw natin, mga kapatid, yung constant delays. Ang tagal magbayad ng utang, pinahiram mo, ang tagal ng trabaho, sabay-sabay, hindi ka pa binabayaran nung umutang sa'yo, pagkatapos ang tagal pa ng trabaho, di ba mga kapatid? Tapos, ang tagal sabihin ng doktor kung anong sakit mo, hindi pa makita, and we don't want that. Mga kapatid, maski po ako pag dugtong-dugtong yung mga delay sa buhay ko, ako po yung naiirita. So today, let's try to discover how to wait patiently in faith. Mga kapatid, when is waiting patiently an act of faith? Tama po, kasi meron pong, sabi ko nga kanina, may mga tao na nag-aantay, pero they don't wait upon the Lord. Nag-aantay lang sila. No? May mga taong build, para sa kanila, parang sa kanila build-in na yung marunong mag-antay. Pero ikaw ba'y nag-aantay kasama ang Panginoon? Are you using your faith, mga kapatid, no? As you wait on things to happen? So number one, how will you know that if you're waiting patiently in faith when circumstances are uncontrollable? Yan mga kapatid, no? Sabi nga po sa James 5:7-8, brothers and sisters, be patient. The Lord will come, so be patient until that time. Look at the farmers. They have to be patient. They have to wait for their valuable crop to grow and produce a harvest. They wait patiently for the first rain and the last rain, and you must be patient too. Never stop hoping. The Lord is coming soon. James 5:7-8. Mga kapatid, tingnan niyo po ito, no? They wait patiently for the first rain and the last rain. Mga kapatid, hindi mo nang pwedeng basta hatakin yung langit para umulan, di ba? Uncontrollable po yun, mga kapatid. Kagaya po nito, they wait to have their valuable crop to grow. Ba, hindi mo pwedeng pilitin basta na lang lumago o magkaroon ng bunga. Yung mga tanim mo, yung mga aanihin mo, hindi mo magagawa yun. May mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. At alam natin kung ano yun, mga kapatid, di ba? May mga bagay na kokontrol mo, may mga bagay na hindi. Anong sabi niya? Anong sinabi ni James pag may mga bagay daw na hindi mo kayang kontrolin? Anong sabi niya rito? Be patient. No? The Lord will come. Sabi niya. So, be patient until that time. Sabi, mag-antay daw tayo, hindi. Mag-antay tayo, hindi sa iniintay natin. Mag-antay tayo dun sa pagdating ng Diyos. Sa pagkilos ng Diyos. Lalo pa, uulitin ko, lalo pa yung mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. Huwag tayong mag-iinarte. Huwag tayong mabubwisit, magmamaktol. Dahil hindi naman natin kayang baguhin mga kapatid. No? Gaya one time, binaha kami rito hanggang kalahating bahay dito sa amin, no? Nung nagkaroon ng undoy. No, hindi ko naman biglang pwedeng pababain yung baha, no? So ako'y nanalangin sa Panginoon na ako naman ang ayusin ni Lord. Lord, turuan mo akong mag-antay. Kaya mga kapatid, baka may mga bagay sa buhay mo na kinokontrol mo na hindi mo kayang kontrolin, don't play God, mga kapatid. Okay? Now, number two, when the truth is unpopular. Ayan mga kapatid, no? Ito, brothers and sisters, follow the example of the prophets who spoke for the Lord. They suffered many bad things, but they were patient, mga kapatid. Sabi rito, no? Marami. Alam mo, may kaibigan po ako Sabi ko sa kanya,
Meron ka ng boyfriend. Akala ko ba, di ka magbo-boyfriend? Di ba? Sabi niya, paano lahat sa barkada ko may boyfriend? Ako lang walang boyfriend eh. So, naki-boyfriend rin ako. Di ba? Mga kapatid, pagka po yung mundo, dinidiktahan po tayo ng dapat nating gawin at pinipilit po natin yung parang ito yung uso eh. No? Kailangan meron na rin ako. Di ba? Sabi ko nga, di ba? Yung ibang isang kaibigan ko sabi ko sa kanya, kamusta yung meron ka palang kasama sa bahay? Kailan ba kayo kinasal? Sabi niya sa akin, ay bro, di kami kasal. Live-in lang kami. Live-in? Bakit mong ginawa? Bakit ka nakipag-live-in? Ito lahat naman Lahat naman nagli-live-in. At saka baka wala na akong makuha Baka wala na akong makuha na lalaki. Mabait pa naman yan. Pero live-in pa rin. Di ba? Mabait pa naman yan. Magpakasal na kayo. Di ba? So ganun kuminsan, di ba? Nagmamadali tayo. Kahit hindi gusto ng Diyos, ginagawa natin. Minsan naman, iba dyan. Ba't ka nag-asawa? Kasi sa pamilya namin, hindi na pagka tumanda pa kami, hindi na ako magkakaanak. Kaya nag-asawa na ako, pinilit ko na lang para magka-baby ako. Well, mga kapatid, that is not waiting upon the Lord. That is not waiting in faith. May isa akong kaibigan, sabi niya gusto ko lumaki negosyo ko, tapos nag-uusap kami. Suddenly, we stumbled upon a conversation na talagang may dinadaya na siya. Sabi ko, ba dinadaya mo yan? Sabi niya, ginagawa naman na lahat yan para umulad tayo agad. No, kaya, basta alam ng Diyos siya, repent later. Mga kapatid, that's not good. If you want to wait upon the Lord, many people will do this and that, but you need to stick on what is right. That is waiting upon the Lord, mga kapatid. That is waiting upon the Lord. Number 3, when pain is unbearable and unexplainable. Yan, mga kapatid, no? Sabi po dito sa James 5 verse 11, and we say that those who accepted their troubles with patience now have God's blessings. You have heard about Job's patience. You know that after all these troubles, the Lord helped him. This shows that the Lord is full of mercy. Ito, mga kapatid, is very striking. You know, kasi kausap ni James yung simbahan niya At kinuwento yung James sa simbahan niya, yung nangyari kay Job, no? Sa kanilang Bible study. You know that after all his troubles, no? Ito daw po, si Job, no? The Lord helped him. Mga kapatid, totoo po yan Marami tayong pagdadaanan. Minsan nakakapi ka na Minsan parang gusto mo nang bumigay. Minsan parang, nasaan ka ba Lord? Hindi kita makita-kita. No, parang hirap na rin kami Lord Di ba? Agaya po, nakwento ko nga po, di ba? Motik na ako mag-macho dancer nung araw. But I waited upon the Lord. Sabi ko, hindi Lord, nagpipray ako noon. Di pa ako Kristiyano noon. Pero I pray to God, Lord, ayoko maging macho dancer. No? Ayoko po Lord. Hindi ko sinasabing, I'm not putting down those prostitutes and all that. But sabi ko lang, Lord, baka pwedeng meron. And mga kapatid, totoo, true enough. Talaga pong dumating sa buhay ko, bigla akong may lumapit sa bahay namin at nag-hire. Kasi yung time na yun, hirap na po kami. No, wala kang makain. Tinatakasan na namin landlady namin, landlord. Walang makain Pero mga kapatid, may nag-offer sa akin ng trabaho. So, nag-uusap lang kami Biglang may nag-offer. Because why? Because the Lord is full of mercy and kind. Mga kapatid, huwag po kayong bibigay. Huwag po kayong bibigay. Siguraduhin ko po mga kapatid, dadaanan natin yung mga sakit, yes. Because we belong to a broken world. Dadaan natin lahat yan. Pero, sabi rito, alam natin, may mga nauna sa atin, may mga istorya tayong nadinig. Agaya ko din mga kapatid, kung tayo po ay hindi bibitaw sa Panginoon, makikita po natin ang kanyang kabutihan, mga kapatid. So, importante po, doon malalaman. Yun yung mga hamon na ang pananampalataya mo ay nahahamon sa pag-aantay. Yung pag mahirap na, o di kaya parang antagal, o ginawa mo yung lahat, yung parang okay, yung kultura, halos sa gusto mo nang sabayan. Okay, so what should I remember while I am waiting? When I am hurting and waiting. What should I remember when I am waiting and I have nothing, no? Nearly nothing. What should I remember while I am waiting? Anong dapat kong gawin? Paano ang dapat disposition ng puso ko? Number 1, remember that God is in control. Sabi po sa James 5 verse 8, be as calm in your waiting. Be as calm in your waiting. Let your hearts be strong because the coming of the Lord is near. Mga kapatid, God is in control. Sabi rito, the coming of the Lord. Mga kapatid, may ginagawa po ang Panginoon
May ginagawa. Sabi niya, habang may ginagawa ang Panginoon, be as calm in your waiting. Sa iyong pag-aantay, maging kalma ka. Kalma lang. Kasi pag hindi po tayo kalma sa ating pag-aantay, ito po yung mga tendency. Malamang si Lord, kalimutan mo na lang. Malamang mag-blame ka ng ibang tao. O malamang sisihin mo yung sarili mo. Kaya sinabi rito, let your hearts be strong. Yan mga kapatid, ano? Tibayan mo ang puso mo. Bakit? Kasi may pangako ang Diyos. Kaya yung mahirap pag hindi ka nagbabasa ng Biblia, mahirap pag hindi ka nagdadasal, o wala ka sa simbahan, pag dumating ang problema, o wag na lang problema, yung pag-aantay, ang pinakamahirap Doktor, nag-aantay ka, ano bang mangyayari? Meron ba akong cancer o wala? Ano bang biopsy? Di ba? O di kaya, ako ba'y makakaalis? Yung mga kapatid ko, lalo makain, hindi mo pa alam. But always remember that the Lord is near. He is doing something. He is in control. Kaya sinabi niya, be strong in what? Be strong in faith. Always believe. Don't do bad. Don't do anything bad. Be strong in faith and calm, mga kapatid. Calm down. Because the Lord is coming, mga kapatid. God is in control, mga minamahal kong kapanalig. Number 2, remember, God rewards patience. Sabi po sa James 5 verse 11, we consider those who endure to be blessed. Ba mga kapatid, isipin niyo po, habang nag-aantay tayo, ano ba yung blessing natin? Ba mga kapatid, pag matuto po tayo, una, pag first time ka pala nag-aantay, sabi ito, we consider, no? Pag first time ka pala nag-aantay, mga kapatid, medyo mahirap. Pero pag masanay kang mag-antay, ang dami pong benefit na makukuha niyo. Madaming blessing. Una, no? Wala kang sakit. Kasi kung nag-aantay ka, tapos like ka nag-aalala, like ka nag-worry, sakit sa puso abutin mo. O kaya high blood. Tapos pag lagi ka nag-aantay, tapos pag nag-aantay ka, like kang work, lagi kang nag-aalala, pati yung mga tao sa paligid mo, apektado. Walang blessing doon. Pero pag nag-aantay ka, kasama ang Panginoon, alam mo that He is in control, wala kang sakit because everything you offer to God, everything you are very prayerful and offering it to God, wala kang sakit, pati tao sa paligid mo hindi aligaga. Kaya magiging kampante, magiging maayos ang kalagayan mo. Bakit? Yun ang sinasabi na blessing. The blessing of peace, mga kapatid. The blessing of peace. It's very important, mga kapatid. May mga tao na maka-Diyos, pero kung mag-antay, aligaga. Wala ang Diyos doon. Because where God is, there is peace. So kung pag hindi mo maranasan ng peace ng Panginoon, dihilingin mo sa Kanya sa iyong pag-aantay. At sigurado ako na ibibigay niya sa iyo ang kapayapaan. Na ay ng Panginoon na tayo nag-aalala Ayaw niya yun Kaya bibigyan sa atin itong kapayapaan na to. Number 3, remember, this is not the end of the story. Sabi mo nga po sa James 5 verse 11, we know how God fulfilled His purpose for Job. Ayan mga kapatid, ang linaw po. God fulfilled His purpose for Job. And that is plan. Ayan, plan, purpose, tsaka plan. Nilagyan natin ng highlight yan. Maganda yan The purpose and the plan for Job ended in good because the Lord always treat us with tender compassion and merciful kindness. And mga kapatid, yan, always treat us with tender compassion and merciful kindness. Brother Randy, hindi ko maramdaman yung tender compassion and merciful kindness. Hindi mo maramdaman? Opo, Brother Randy. Una, buhay ka ngayon. Hindi mo maramdaman. Okay? Kaya ka nga buhay para maranasan mo sa iyong pag-aantay ang ginagawa ng Diyos. Kasi meron nga siyang purpose. Meron siyang plan. You don't put period on what you do. Parang, okay, tapos na to. Nalugi na yung negosyo ko. Okay, ayoko na magnegosyo. Period. Hindi po. Okay, naloko na ako. Naloko ko ng mga lalaki. Ayoko na magkaroon ng boyfriend. Period. Hindi rin po, mga kapatid. No? Ayoko na magtiwala sa kaibigan, naloko na ako, period. Mga kapatid, hindi po. No? Huwag po tayo, wala po sa atin ang kapangyarihan, i-period yung buhay natin. Malamang kama. No? O kaya punctuation mark, nagugulat ka, pero hindi po period, mga kapatid. Because the only one who can put the end page or the end game stage of your life is God. Habang nabubuhay ka, may pag-asa ka. Bakit? Sapagkat Diyos ay pag-asa. God is hope.
Kaya kung wala ang Diyos sa buhay mo, sigurado ko habang nabubuhay ka, gusto mo na magpakamatay. Bakit? Wala ka ng pag-asa eh. Kasi sabi ito mga pangako po ng Panginoon, God fulfilled. He fulfilled. He always fulfilled His promises. But sometimes, hindi tayo nakatingin sa Kanya eh. Kung saan-saan tayo tumitingin, no? Nagtiwala sa Panginoon, nagsimba, nagpunta sa Quiapo, nagpahula, nagpabaraha dun, nagpapungsoy. Eh baka dumating na yung plano ng Diyos kung saan-saan ka nakatingin, mga kapatid. Because hindi po natin pwedeng sabihin na, ay parang hindi ko naranasan ng Panginoon. Sinabi sa Bible that He is tender, His mercy, He has compassion, and merciful in kindness. Totoo po yan. Hindi po pwede magsinungaling ang Panginoon. Baka tayo pong lumalayo. Kaya yung ating buhay, simili, saksakan ng hirap. Saksakan ng maraming problema. At ang yaman po, hindi po sa dami ng pera o nasa abroad ka o malaki bahay mo. Ang yaman po ay kapayapaan na bigay ng Panginoon. Maraming tao dyan, kahit mayaman, nagpapakamatay. Di ba po mga kapatid? No? So, sabi niyo, pinaliwanag, yun ang gagawin natin habang tayo, yun pala ang ating iisipin at tatandaan habang tayo nag-aantay. Now, how do I trust God while I am waiting? Paano? Yun ang pinakamahirap sa lahat eh. No? Parang, lagi tayo nauuga kapag nagtitiwala sa Diyos. Di ba? Kasi, una, hindi natin siya nakikita. No, hindi tayo sanay na nag-aantay sa hindi nakikita. Kaya uulitin ko, pag wala kang Bible time, wala kang prayer time, wala kang ganitong grupo, wala kang kamalayan sa Diyos na hindi nakikita. No? Pero nagmamanifest sa atin, mahihirapan ka nga habang nag-aantay ka. At dahil doon, marami ka na pwedeng gawin na hindi maganda. At ito problema, ha? Pag may ginawa kang hindi maganda, may repercussion. Ang balik diyan hindi rin maganda. Mga kapatid, what will happen to you? Di po ba mga kapatid? Babalik at babalik sa iyan mga kapatid. No? Parang law of gravity. Law of gravity, what comes up must come down. Pag may ginawa ka, babalik sa iyan. No? May repercussion po yan. So, paano ang pagkakatiwalaan ng Diyos na alam mong lahat that He is the way, the truth, and the life? Jesus is nasa pag-aantay mo. Number 1, wait expectantly. No? Mag-antay ka na umaasa ka. Sabi nga po sa Isaiah 49:23, no one waits for my help will be disappointed. Sinabi ng Panginoon niya mga kapatid, no one who waits for my help will be disappointed. Kasi nga, uulitin ko, baka habang nag-aantay ka, sinasamahan mo ng pag-aalala. Talagang doon pa lang disappointed ka na. 'Di ba? Hindi ka na maka-move on. Habang nagpe-pray ka, nag-aalala ka, paano mo nagagawa 'yun? Pinapagsama mo yung prayer at saka worry, it's hard. Because all I know is this. No? When you worry, you're just telling God that God is not enough. That God cannot do anything. But when you worship, you're telling God that you are enough. That I am expectant about what you want to do. And I know that you're a good God, and because of that, I need to wait for you. Naalala ko po mga kapatid kami po ng asawa ko, pisan po, pumunta po kami sa isang mall, may sale. Saksakan ng haba ng pila. Sabi ko, love, ang haba naman ng pila. Baka pwede umuwi na tayo. Sabi niya, love, sayang naman yung discount. Di ba? Ganyan din mga kapatid ba? Sa ating ganun din. No, bakit tayo masasayangan mag-antay sa Panginoon? Bakit ay naku, sayang ang oras, sayang ang panahon. Kung wala sa iyo ang Diyos, sayang talaga. Pero pag asa iyo ang Panginoon, walang sayang sa pag-aantay kasi pinangako niya Sinabi niya, you will never be disappointed. No, will be disappointed. No one. No one, wala ni sino. Hindi ka pwede ma-exempt. Kapag nag-antay ka sa Diyos, antayin mo siya bilang makapangyarihan Diyos. Diyos nagpo-provide, nagbibigay ng buhay, nagbibigay ng pag-asa. Kaya uulitin ko, pag hindi ka nagbabasa ng Biblia, hindi mo siya kilala. Ano nga antayin mo? Wala. Read your Bible. Know God. And then expect God's promises in your life. Pangalawa, wait without complaining. Ayan mga kapatid, may mga tao talaga. Masama ba mag-complain? Iba po itong complaining na to Itong complaining na to, telling God that, God, ano ba ginagawa mo dyan? Hirap na kami dito. At maraming ganyan, mga kapatid. Ngayong COVID-19, tinest tayo ng Panginoon Testing because we already have it.
Bigyan tayo ng Panginoon ng sitwasyon sa buhay natin. Kung magko-complain tayo, if we know that God is in control, we just need to know where God is moving. Uulitin ko po. If you believe that God is in control, instead of complaining to God, why don't you tell God, Lord, I want to see where you are moving. Sabi po sa Lamentation 3:26, it is good to wait quietly for the Lord to save them. Ang linaw mga kapatid, for the Lord to save them. Hindi naman sinabing, for the Lord to look at them. For the Lord to stare at them. Hindi naman sinabi yun mga kapatid. Sinabi, it is good, sinabi dito, mabuti. Antayin mo, no, nang may katahimikan sa puso mo. Because ang pagsasagip ng Diyos ay nandiyan, mga kapatid. No? The Lord to save them. Intentional po, mga kapatid. Di po ba? Kaya reklamo ka ng reklamo, baka mamaya, andyan na yung sagot. Kaya lang, doon ka nakapokus sa galit mo. Nakapokus ka sa complain mo. Sa angst mo, nakapokus ka. Yung pala, mga kapatid, matagal na palang nabigay ng Panginoon. Pero pag tahimik tayo sa Panginoon, tahimik tayo sa Kanyang salita, tahimik tayo sa pagdadasal at nag-aantay sa Kanya, tahimik tayo nakikinig ng mga preaching na ganito, nasa isang simbahan tayo, isang grupo tayo, mga kapatid, maiisip mo po. Hindi ka kailangan mag-complain. Dahil unti-unti mong mararanasan, no? Unti-unti sa yung ipapakita ng Diyos na, uy, may ginagawa siya. May ginawa siya sa buhay natin. No? Complaining is never at all good. No? In every area of our lives, it's never good. No benefit in complaining. But there is always benefit, no? There's always benefit in waiting, mga kapatid. Of waiting quietly. Di ba? May mga tao nag-iintay pero dakdak ng dakdak, nag-aantay pero andaldal no putak ng putak. Wait quietly upon the Lord, mga kapatid. Sinasabi natin dyan. Number 3 is wait confidently. May mga tao, they waited upon the Lord expectantly, expecting ako, I don't complain, kaya lang duda ka pa. Di ba? I don't complain pero parang duda ako eh. Di ba? Expecting ka nga, pero darating kaya ngayon, no? Nag-aantay ako, pero baka ewan ko lang, no? Duda ka pa, pero you need to wait confidently. Bakit? Anak ka ng Diyos eh. Ba't ka kailangan pahirapan ng Diyos? Anak ka niya eh. May tinuturo siya, pwede. Pero yung gigipitin ka niya, hindi ako naniniwala doon. Yung mga tatay dyan, mga nanay dyan. Gusto niyo bang yung anak niyo pag-aantayin ninyo? At natutuwa ba kayo, nag-aantay sila sa inyo? Masaya ba kayo nag-uusap mag-asawa na ang saya-saya ko kasi anak ko nag-aantay, nahihirapan? Hindi mga kapatid, di ba? So kung magulang ka, naiintindihan mo to. No, tayo anak tayo ng Diyos. Isipin natin, nag-aantay tayo bilang anak ng Diyos. Hindi tayo nag-aantay bilang bilang slave, hindi. O anak tayo ng Diyos at alam na Diyos ang kanyang ginagawa. Sabi sa Isaiah 40:31, yet the strength of those who wait with hope in the Lord, ang linaw mga kapatid, will be renewed. Yan mga kapatid. They will soar on wings like eagles. They will run and won't become weary. They will walk and won't grow tired. Mga kapatid, sabi dito, hope is very important, mga kapatid, no? Yan po no? Ba't ka umaasa? Paano ka aasa? Aasa ka ba sa hindi mo kilala? Yan ang problema. Kaya siguro, sa Panginoon, parang hindi ka na confident na mangyayari. Ginawa mo na yung paraan mo. Hindi ka confident. Piling mo na pabayaan ka. Parang walang pag-asa kasi nga hindi mo kilala si Lord. Baka nagbabasa ka ng Biblia pero binabasa mo lang. O nagbabasa ka ng Biblia, wala kang kagrupo na ganito, wala nagko-confirm. Kahapon nag-usap kami ni Brother Arthur ni kapatid Cap Arthur na nagsabi niya, alam mo maganda itong ginagawa natin sabi ni Cap Arthur. Maganda itong ginagawa natin. Kasi at least nagbabasa tayo ng Bible, tapos sa small group, kino-confirm natin, nag-usap-usap tayo. And that's where hope comes in. Kaya kung halimbawa, nag-aating ka, lalo dun sa main hall, no, nagkakasayahan tayo ron, na wala stress natin. God is giving us peace as His children, as God looks at us playing around, no? Di ba tayo, pag nakita tayong anak natin, masaya tayo. Di ba yung anak natin, masaya, naglalaro, ang saya-saya. Masaya sila. Yun din pa nakita ng Panginoon, masaya tayo sa ating small group, masaya tayo sa whole meeting. God is very, very pleased. And because of that, God would like to show us hope. Kaya kung tayo ay nasa mundong ito na walang pag-asa o kulang ang pag-asa, dapat basahin natin ang salita ng Panginoon na may pag-asa. At ito pa nga niya mga kapatid, sabi niya,
Pag binasa mo ang aking salita, no, you will be renewed. Totoo po mga kapatid, I felt that. No, you will run. No, you will have strength. And you will grow, mga kapatid. Yan po mga kapatid, no? Gusto mo ba? No, kailangan isipin mo, sa umaga pa lang anak ka ng Diyos. Lahat ng nanghihirapan, pag nahihirapan ka, tinuturuan ako ng Diyos. Pag may nangyari sa iyo, alam ko ang Diyos nandito dito. Kausapin mo ako, Lord, pakita mo sa akin, Panginoon, sa kumikilos. Kasi anak mo ko. Hindi mo, makasalanan ka. Sabi mo niyo, makasalanan ka. Bakit? May mga anak na makasalanan na, pero hindi mo iniiwan ng mga magulang. Di ba? So, yun. Maniwala ka pa rin na anak ka ng Diyos. At ang Panginoon naman, pag tinuruan ka, susunod ka rin. Di ba mga kapatid? So, yun po ang dapat nating ginagawa, mga kapatid. Kaya, malaking bagay po no? Itong ating pinag-usapan. Kung meron po kayong tanong na gusto niyo po itong talk na to, tanongin niyo po ako sa aking Facebook Messenger. At mga kapatid, mas maganda po, sabi ko po kanina, di ba? Masarap mag-antay na may kasama. Join us mga kapatid, 8 p.m. mga kapatid, no? 8 p.m. ng gabi sa Zoom. Meron pong groupings, may talk, merong hall meeting. Teka, ang tanong mo siguro ganito, anong araw yan? Anong araw gusto mo? Sabihin mo sa akin, anong araw gusto mo? Doon ako sa araw na gusto mo. Magmi-meeting kami sa araw na yon para sa iyo lang. Okay? So, i-PM mo ako, sasabihin ko sa iyo yung link, sigurado kung anong araw gusto mo, no? 7 days a week, kahit anong araw doon, sabihin mo sa akin, meet mo ako doon. Okay? I want to thank you for those who listen to this talk. I'm Randy Ramos. I proclaim, God reclaim. God bless you po mga kapatid.